Hello mga ka-reloan! So ngayon nga ay pag-uusapan natin kung alin ba yung mas okay gamitin. Si GCash ba or si Maribang? So i-compare natin ang GCash at Maribang para malaman natin kung alin ang mas swak na gamitin. So ikaw ba ka-reloan, ano na yung ginagamit mo? GCash or Maribang? Or both mo bang ginagamit? Alin kaya ang mas okay para sa payments, savings, at everyday money habit? Okay, kung bago ka pa lang sa digital finance, still around, dahil ipapaliwanag natin ito ng simple kung saan mas madali mong mauunawaan kung saan ka ba mas swak or kung alin sa dalawa yung mas sulit gamitin. So kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag ka nang mahiyang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell and mag-comment ka na rin and mag-like and i-share mo na rin yung video natin para maraming makanood. So alam naman natin ang GCash, isa ito sa pinakamalaking e-wallet sa Pilipinas. So, lahat naman yata ngayon ay mayroon ng GCash. Okay, ginagamit ito sa pagsisend ng pera, pagtanggap ng pera or receive money, QR payments, bills, loads, shopping, and etc. So, sa lahat-lahat na ata ay pwede nating gamitin itong si GCash. So, sa akin ay sobrang gamitin din talaga ni GCash. Meron itong milyon-milyon na active na users at maraming merchants ang tumatanggap nito. So, kahit sa mga simpleng tindahan lang, malls, 7-Eleven, Alphamart, or mga store-store na yan, tinatanggap ng pambayad yung GCash. So, kapag sinabi naman nating Maribank, ito ay digital bank talaga. So, parang bangko siya, kaya lang wala siyang physical branch. Digital lang talaga siya. So, yung Maribank, ito yung dating C-Bank, na pwedeng gawing saving account na mayroong interest. So, yung GCash, pwede rin naman natin siyang gawing saving accounts, pero wala siyang interest, unlike dito kay Maribang. May debit card din siya, pwede kang mag-request ng debit card, at pwede ka ring mag-transfer, mag-withdraw, gaya ng ordinaryo bank account sa mobile app. Ngayon naman, ano ba yung mga advantages and things to know natin sa dalawa na to, kay GCash and kay Maribang? Yung mga pros ni GCash or ano ba yung mga magaganda kay GCash? Si GCash ay madaling gamitin para sa mga everyday payment, QR, bills, send and receive. Marami siyang cash in and cash out sa shops at mga outlets. Pwede ka rin mag-link dito ng savings, gaya ng GSave and ng CIMB, at makakuha ng interest kahit walang bank branch. So maganda rin siya. Pwede ka rin dito mag-savings na may interest, kaya lang marami ka pang ililink sa kanya, unlike kanina kay Maribank na doon mismo sa account mo, sa savings mo, ay magkakaroon ka na ng interest. So, ano naman yung mga cons kay GCash? Or ano ba yung mga hindi masyadong magandang feature ni GCash? Hindi siya isang bank, unlike ni Maribank na digital bank. Ang funds mo ay hindi PDIC insured kasi e-money issuer lang ito. Mayroon din siyang minimal cash in o partner fees. Minsan depende sa bank partner. Ito naman yung mga advantages and things to know natin kay Maribang. Yung mga magaganda kay Maribang o yung mga pros kay Maribang, isa talaga siyang bank account. May savings na may daily interest at credited talaga siya daily. Walang maintaining balance at account fees. Hanggang 15 free transfers per week sa InstaPay or PesoNet. At meron siyang cashback na karaniwang wala sa mga iba, kagaya ng GCash, walang cashback doon. Meron siyang cashback sa bills and sa mga credit card use. So ano naman yung mga hindi masyadong maganda sa feature ni Maribank na dapat nating malaman? Hindi kasi universal acceptance ng GCash, QR sa ibang tindahan. Ito yung mga common feedback ng mga users. So may mga tindahan talaga na hindi pa tumatanggap ng Maribank. Como siguro hindi rin nila kilala si Maribank, unlike kay GCash na talaga namang kilalang kilala na. Minsan, meron siyang problema sa mga pag-transfer or nagkakaroon din siya minsan ng app glitch. At nababasa ko rin talaga yan sa mga comment. Minsan nagkakaproblema daw sila sa pag-transfer, hindi sila makapag-transfer o hindi sila makareceive. Pero, bihirang-bihira naman yan. Okay, ngayon naman, kailan mas okay si GCash or kailan mas okay si Maribank? Okay, kailangan mong gamitin si GCash kung madalas kang magbayad ng bills and QR payments, gusto mo ng wallet na flexible, mabilis at maraming features. Gusto mo ring mag-ipon via link savings products. Ito naman yung mga dapat mong malaman kay Maribank kung kailan mo siya dapat gamitin.
Kapag gusto mo ng epektibong saving accounts at mayroong interest, mas gusto mo yung banking features kaysa e-wallet feature, ayaw mo ng monthly fees and gusto mo ng free transfers. So, marami namang mga users na gumagamit nito parehas. So, kagaya ko, parehas ko silang ginagamit. Ginagamit ko sila sa mga panahon na kung saan ako mas makakatipid. Okay, si GCash para sa payments, ayan, kasi mas convenient siya. And si Maribank naman para sa savings and para sa mga pag-transfer. Sa side ng everyday payments, mas flexible at mas malawak ang acceptance ng GCash. Pero kapag ka naman investment at savings ang habol mo, or at interest, traditional banking benefits ang hanap mo, mas okay si Maribank. Mas win-win kung pareho mo siyang gamit. Okay, pagdating naman sa G-Loan and sa Maribank Credit, alin yung mas okay? Kasi parehas naman silang nag-o-offer ng loan or parehas silang nag-o-offer na pwede nating mahiraman ng pera. So, alin kaya yung mas okay sa kanilang dalawa? Alin ang mas practical gamitin sa kanilang dalawa kapag ka tayo ay nangangailangan at wala tayong malapitan? So, kanino tayo mas karapat dapat na mag-withdraw or mag-loan or manghiram? Alin ang mas mababa ang interest, flexible, at alin ang mas swak sa pang-araw-araw na gastusin? Tingnan na natin. So, kapag sinabi nating G-Loan guys, ito ay loan feature. So, loan feature kung saan makaka-loan tayo, makakahiram tayo ng pera sa loob lamang ng GCash app. And ino-offer na rin ito kapag tayo ay approved na. Ang G-Loan ay loan feature ng GCash na nag-o-offer ng pre-approved na pera na pinapadala diretso rin sa GCash natin. Kahit 1,000 hanggang sa mataas na halaga, depende sa in-offer sa'yo ni GCash. So, ako ay maraming beses na rin ako G-Loan or nakapag-loan dito kay G-Loan. And sa G-Credit din, nasubukan ko na rin siya. And okay naman din talaga sila. And meron din siyang monthly na pagbabayad, hindi lang siya 7 days. So, yung kanyang tubo ay makatarungan din naman unlike sa ibang online lending app. Okay, sa GCash, pwede kang magbayad within months. Depende sa pinili mo. Minsan, meron pa nga sa mga pinamimilian na 24 months. Pero minsan, karaniwan dyan ay 3 months, 6 months, and 12 months. So, bibihira din yung 24 months. Pero lagi niyong tandaan na merong interest fee ang G-Loan o yung paggamit natin ng G-Loan mula 1.59% hanggang 6.99%. At processing fee na halos 3%. Halos 3% ng amount ng niloan natin. So, ibig sabihin, kapag nag-loan po kayo dito kay GCash or kay G-Loan, hindi nyo po buong ma-receive yung amount na yun. Halimbawa, 3,000. So, hindi po. Ibabawas pa po dun yung processing fee na karaniwan nga ay 3% ng amount na niloan natin. So, iba pa yung kanyang interest. So, dito kay G-Loan ay hindi rin lahat ay agad-agad na na-o-offeran. And kadalasan kapag may offer sa'yo at hindi mo nagamit, minsan nawawala ito. Okay, minsan naman bigla na lang bumabalik. So, depende rin ito sa paggamit natin kung gaano natin kadalas ginagamit si GCash para ma-operan tayo ni G-Loan. So, ano naman ang Maribank Credit? Ang Maribank Credit naman ay isang loan product mula sa digital bank na Maribank Philippines o yung tinatawag nating C-Bank dati. Okay, selected user lang din ang na-o-opera ng Maribank Credit. So, kagaya ko, isa ko sa mga masaswerte na napili na na-opera ng Maribank Credit. So, nakita ko nga ay hanggang 100,000 daw yung pwede niya sa akin i-offer. Pero nung in-apply ko na siya, ang unang offer niya sa akin ay 30,000, which is sobrang laki and sobrang dali lang din talagang i-withdraw. Ang interest rate naman dito kay Maribank Credit ay mas mababang add-on kada buwan. Mga 1.95% lang siya kada buwan. Unlike kanina kay G-Loan na inaabot ng 6% kada buwan. So, ang laki ng difference, di ba? Or depende sa offer mo. And eto talaga napatunayan ko na to, walang processing fee si Maribank. Meron lang siyang binabayaran na documentary stamp, minsan 2 pesos lang yun. Sobrang mura lang talaga. As in, halos buo mo rin talaga makukuha yung niloan mo. Unlike kay G-Loan na meron 3% na processing fee. At pwede ka rin pumili sa 3 months, 6 months, and 12 months na pagbabayad mo dito kapag ka ikaw ay nag-loan. Ibig sabihin parang bank style si Maribank Credit. Ito naman yung head-to-head comparison.
interest and fees. Sa G-loan, mas mataas ang potential interest and meron pa nga siyang processing fee. Kaya dapat pag-isipan mo mabuti yung total o yung kung gaano kalaki ba yung gusto mong i-loan sa kanya or hiramin sa kanya. Samantalang sa Maribang Credit naman, walang processing fee at mas mababa ang kanyang interest. Okay, paano ka naman magbabayad dito kay G-Loan and kay Maribang Credit? Sa G-Loan, babayaran mo siya buwan-buwan at nagpa-function lahat through GCash. Sa Maribang Credit naman, automatic siya na ide-deduct monthly kung may laman or sapat yung laman ng iyong savings. Okay, sa availability naman and eligibility, parehong pre-qualified ang system nila. Ibig sabihin, hindi agad lahat ng user ay makaka-loan. Ginagamit nila ang activity mo and yung profile mo para mabigyan ka nila ng offer. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo kanina, tinitingnan nila kung madalas mo ba itong ginagamit. And depende sa paggamit mo kung o-offeran ka na nila at kung gaano kalaki rin yung i-offer nila sa'yo. Okay, alin sa dalawa yung dapat mong gamitin? Kung madalas kang gumamit ng GCash at gusto mo ng paspas at integrated na loan sa same app mo, sa GCash ka. Pero kung gusto mo naman ng loan na parang bank loan, mas mababang interest at walang processing fee, tingnan mo kung eligible ka na sa Maribang kasi mas okay ito. So yun lang mga ka-reloan, sana mas naging klaro sa inyo kung ano ba yung kaibahan ni GCash and ni Maribang and kung alin ba yung mas okay gamitin. So comment ka lang dyan sa ibaba kung alin sa'yo yung mas magaan gamitin. I-comment mo na rin dyan sa baba kung saan ka na ba na-opera ng loan. Kung alin yung mas magandang offer sa'yo, si G-Loan ba o si Maribang Credit. And kapag ka ba na-operan ka ng mga ganitong credit, saan mo ba siya ginagamit? I-share mo naman din sa amin. And yung mga problema or yung pagkakaiba na na-experience mo rin sa kanilang dalawa. Don't forget to like, subscribe, at i-share mo na rin ito para sa more finance tip natin. Salamat sa panonood and sa unang magko-comment na may kinalaman dito sa ating video ay magkakaroon ulit ng reward. So yun lang guys, maraming salamat and thank you for watching. God bless you all mga ka-reloan. Bye!